lang ang mga bading kapag sila'y naging lola? Meron pa ba silang mapupuntahan? Magiging masaya pa ba sila? Mabuti na lang at sa Pasay, meron silang matutuluyan. At nito lamang Sabado, nagdaos pa sila ng isang beauty pageant para sa mga Golden Gay. Sa Pasay, buo pa rin ang samahan ng Golden Gays. Kahit na magkakaiba na sila ng tirahan. Hindi madali ang kanilang buhay. Marami silang mga suliranin. Pero maski pa paano, nakakagawa sila ng paraan para malimutan ang kanilang mga problema. Ang ganda ko, di ba? Ano ba? Kanya-kanya ng paghahanda sa pagme-makeup at pag-aayos ng sarili ang ilan sa Golden Gays. Sa araw kasing ito, magkakabugan sila sa pagpapamalas ng kanilang beauty and brains para tanghaling Miss Golden Gay 2013. Yung yung metamorphosis per se na biglang bagong makapagbihis nga kami, iba na ang feeling ko, syempre. Totally gay na ako ngayon. Maya-maya pa, rumampa na ang mga lola. Pero dahil may mga edad na, medyo limitado ang kanilang galaw at pagliyad. Ang defending Miss Golden Gay title holder, ipagtatanggol daw ang kanyang titulo sa taong ito. Ang dating modelo na si Lolo Leonie. Ang kanya raw asset, ang kanyang cheekbones. Pag ako nagbibisa ng ibang damit, maganang katawan ko. Ang pakiramdam ko ba talagang wala na maganda kundi ako, pangit sila. Kasi pag lumalakad ako, pinapalakpakan di ako maganda. Mga piluka ko, itong ginagamit ko pag mayroon kami mga beauty contest kunwari sa mga kabaklaan. Kadalasan ko ginagamit itong isa ko na paborito ko na sinasabi nila kasi kamukha ko raw si Sofia Loren. 7 taong gulang pa lang daw si Lolo Leonie, alam na niyang siya'y bading. Ang ipinagpapasalamat na lang daw niya, hindi siya ikinahiya o itinakwil ng kanyang pamilya. Kahit si Lolo Leonie na lang ang natitirang buhay sa kanilang 8 magkakapatid, hindi raw niya naramdamang siya'y nag-iisa. Wala akong iniisip na ganun na wala akong masasandalan ng kamag-anak dito sa Maynila. Kasi ang dami naman sa akin nagmamahal Ang mahigpit na makakalaban ni Lolo Leonie, ang bukonera na si Lolo Rica. Pag nagtaas na raw siya ng kilay, wala na raw binatbat ang kanyang idolong si Celia Rodriguez. Kabaliktaran ni Lolo Leonie, hindi naman daw tanggap ng mga magulang ni Lolo Rica ang kanyang pagkatao. Kaya mula Zamboanga, lumuwas siya pa Maynila para makipagsapalaran hanggang napadpad siya sa Home for the Golden Gays. Nung dumating yung 2007, pumunta sa akin yung isang pamangkin ko. Binalita niya sa akin na yung nanay ko patay na. Nagkita lang kami doon, nakahiga na siya sa kabaho. Doon na lang kami nagkita dalawa. Pero humingi ako ng tawad sa kanya. Linis ganda Pasay ang nakalagay sa likod ko. Katulad ko maganda, di ba? Nagtatrabaho ngayon si Lolo Rica bilang street sweeper, kung saan kumikita siya ng 1,000 piso kada buwan. Pag kasama ko ang mga kasamahan ko, nawawala yung kalungkutan ko. Darating man yung panahon na ako'y mawawala na sa mundo nito, siguro mamamatay akong nakangiti. Desidido silang patunayan sa araw na ito na ang mga lola nyo, beauty pa rin. Meron pang asim. Maya-maya pa ang Q&A, question and answer portion. Where do you live and why? I live in a world full of love and affection. When I wake up in the morning, full of love.
competition number. Sina Lolo Rica at Lolo Leonie nagpaistaran sa pagrampa. Sa huli, ang itinanghal na panalo. Si Lolo Leonie, first princess. Kung ko na naman seryosohan dito, katuwaan lang to. And thank you very, very much. Okay lang. Kahit po na ano po yung corona. Oo naman, okay lang. Hindi man natang panahon iyo eh. Taong 1969 nung itinatag ang grupong Golden Gays, ang isa sa kanilang orihinal na miyembro, ang Comfort Gay na si Markova. Taong 2002 naman nung binuksan ni Councilor JJ o husto-husto ang kanyang bahay para maging tuluyan o shelter ng kanyang mga kabaro. Pero Mayo nung nakaraang taon lang, pumanaw si Councilor JJ dahil sa diabetes at ilang komplikasyon sa spinal column. Nagdesisyon naman ang kanyang naulilang asawa na isara na ang home for the Golden Gays. Nagkanya-kanya munang tirahan, nakitira muna sa malalapit nilang kamag-anak. Yung iba, tumira lang din sa mga kaibigan nilang malapit lang dito sa Pasay. Mahalaga raw sa Golden Gays na paminsan-minsan sila'y nagkakamustahan at nagkakasiyahan. Para dugtungan ang kanilang kasiyahan, binalikan namin ang mga lola nito lamang Biyernes. May sing-sing para alam nilang gumraduate ako. Ayan. Handa na ako. Mga lola ko. Ano, tara na. Paklakay ko dito ako na yun. Talaga na. Kahit isang linggo pa bago magsimula ang Flores de Mayo, may nauna nang nagsagala. Ang komedyanteng si Chocolate. Beso-beso! Beso-beso! Masaya ngayong araw na to. Mga lola ko. Ala, Akala ko hindi ko na kayo madatnang. bakit naman? Size po kami ng umaga dito. Kasi nararamdaman ko mamamaalam na kayo. Ito, ang tatas pa magsalita. Gawa nyo nga ng paraan para matumba natin yan. Nag-extend ka ng 7 taon, itumba na yan. Bukod sa kaunting salo-salo at regalo, naganda rin kami ng mga palaro. Maglalaro tayo ngayon na tinatawag kong Becky Henyo. Pinoy Henyo with a twist. Gamit ang Gay Lingo. Gamit sa paa. Ginisan Nes! Chika! Pangramba, pangaura. Para mag-access. True! Pang-awarding sa mga backrooms. Uwi! Coronis na itin. Oh, winner! Hechosera! Ready na? Sunod na nilaro ang Maria Goes to Market. Sa game na ito, unahang makapunta sa dulo ang bawat miyembro para punuin ng prutas at gulay ang dala nilang basket at saka ipapasa sa susunod niyang kagrupo. Ang grupong unang matatapos ng relay, panalo! Gora! Ara! Rampa! Ginisan Mes! Ang jugal-jugal! Ginisan sa yan! Julog na! Ganda nito, oh. Lalo na pag naka-smile. Alam mo, mananalo ka sa Best in Smile. Akala ko naman dalag na sa ulo niya yung lagayan ng prutas. Hindi! Nadalin ba? Dalin mo! Panalo na yung ating group. Lapo-lapo. Group, ibig sabihin, ang Magellan Group ay hatid na sa libingan ng mga bayani. Lagi naming panalangin. Maulit pa ng maraming ulit pa ito. Salamat. Ay, masaya talaga. Energizer. Okay, isa-isa na. Okay, tama na ang itsusan. Napakahalaga sa akin ng experience na ito. And gladly na
hindi ako nagdalawang isip. Maligayang paglalakbay. At least one day in their lives, nakasama ko sila. Happy and gay.